Isaiah chapter 43 verse 7, Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Sa Tagalog po ay bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kalulatian, yaong aking inanyayunan, oo, yaong aking ginawa. Magandang araw, ang tatalakayin po natin araw sa ating daily devotion ay ang Calvinism. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Anselo Campoy, the total depravity of man. Ang total depravity po ay tumutukoy sa paniniwala na lahat ng tao ay dahil sa kasalanan ay lubos na natungisan at hindi na kayang gumawa ng mabuti nang wala yung tulong ng ating Panginoong Diyos. Ayon po kay Calvin, ang kasalanan ay nakakaapekto sa buong kalikasan nating mga tao. Tayo pong mga tao ay hindi makakalapit sa ating Panginoon Diyos o makakagawa ng mabuti nang walang tulong na mula sa Kanya. Ang ating Panginoon Diyos po ay lumikha sa mga tao para Kanyang kalulatian. Ang mga tao po, tayo po mga tao, bagaman tinatawag tayo ng ating Panginoon Diyos, ay may likas na kalikasan na nagiging sagabal sa ating mga relasyon sa ating Panginoon Diyos dahil sa ating kasalanan nga po. Kaya ang pag-akma po ng pag-aaral ni Calvin tungkol po sa total depravity ay nagsasabing ang tao ay kailangan muling baguhin o ibalik sa ating Panginoon Diyos upang matamo yung layunin ng ating paglikha para bumalik tayo sa ating pinaka main reason kung bakit tayo nilikha at sa ating main layunin kung paano at bakit tayo nilikha na para sa kalulatian ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Anselo Campoy, Calvin's emphasis the sovereignty of God. Ayon po kay John Calvin, ang ating Panginoon Diyos po ay may ganap na authority at walang sino man yung makakalabag sa kanyang mga plano at layunin. Pinapakita po na ito ang ating Panginoon Diyos ay may ganap na kontrol sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay at ng buong mundo. Syempre, pinapakita po ng talatang ito na ang ating Panginoon Diyos ay may likha at ang bawat isa ay tinatawag ayon sa kanyang pangalan para sa kanyang kalulatian o para sa kalulatian ng ating Panginoon Diyos. Ang pagiging sovereign ng ating Panginoon Diyos po ay nangangahulugang ang kanyang mga layunin at kalooban ay tiyak na hindi maaring magbago o hindi kayang mabago ng kahit na sino man. Ang mga tao po o tayo mga tao po ay bagaman tinawag tayo ay sa ilalim po ng kanyang ganap na kapangyarihan at kontrol at sa lahat ng gabay na ay nagaganap ayon sa plano ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Anselo Campoy, Calvin's emphasis the highest goal of humanity is to glorify God. Ayon po kay John Calvin, ang buhay nating mga tao ay hindi lamang para sa pansariling kaligayahan o layunin, kundi ang bawat tao po ay nilikha upang magsagawa ng kalooban ng ating Panginoon Diyos at magbigay puri sa Kanya. Ang layunin po nating mga tao ay magsilbing kalulatian sa ating Panginoon Diyos. Ang pagpapahayag po ni John Calvin ay tumutukoy sa parehong idea ng bawat tao o ang bawat nilalang na nilikha ng ating Panginoon ay upang magbigay ng kalulatian sa Kanya at magsagawa ng kanyang kalooban. Sa madaling salita po, ang talata pong ito at yung pananaw ni John Calvin ay nagpapahiwatig na ang buhay nating mga tao ay may layunin na magdala ng kalulatian at puri sa ating Panginoon Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.